Ngayon po nga, kapaskuhan na, malapit na ang Pasko, ay talaga namang ramdam na po sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mabigat na daloy ng trapiko. At kabilang po syempre sa mga aktibidad ng ating pong ilang mga ahensya ng gobyerno, ay ang masiguro pong ligtas at maayos ang pagbiyahe ng ating pong mga kababayan. At isa po sa mga abala dyan ay ang LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kamustahin po natin ang mga operasyon po ng LTFRB ngayong Christmas season. Joining us on the line is Chairman Martin Delga III ng LTFRB. Chairman Delga, si Dayan Kirar po ito. Good morning po, Chairman. Hi, good morning po, Dayan, at yung mga tagapakinig. Alright. Chairman, kamusta po ba ang ating mga operasyon po ngayong pong Christmas season? Partikular po itong Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2018 po, Chairman. Opo, tuloy-tuloy po itong yung Oplan Biyaheng Ayos, yung para sa land-based public transport is concerned. Kasi po yung Oplan na ito, hindi lang po sa LTFRB, hindi sa buong ahensya ng Departamento ng Transportation. So meron po din sa air, meron din sa maritime, tapos kasama na rin po kami doon. So para sa LTFRB is concerned, nag-inspect po kami ng terminal at saka yung mga nag-assist na mga pasahero sa mga terminal at tuloy-tuloy din po yung inspection ng mga units. We always would pray na walang sakuna or disgrasya, lalo na sa panahon ng pagbabiyahe ngayon, kapaskuhan at bagong taon. At the same time, tuloy-tuloy din po yung Oplan Estabero natin, lalo nga dito sa Metro Manila. Sa ibang lugar naman, hindi gaano kataas yung insidente ng pasaway ng mga taxi driver. But nevertheless, we continue to address the issue of yung mga taxi driver na pasaway. So, yung mga operatiba po natin, yung mga enforcers ng LTFRB, pupunta sa mga malls, lalo na during peak hours. Although, we have to do it on rotation basis kasi konti lang din po yung enforcer. But nevertheless, we would assist passengers, especially during peak hours. So, ganun po yung ginagawa po natin sa araw-araw hanggang sa bagong taon po. Okay. Chairman Delga, nabanggit nyo na yung mga pasaway ng mga taxi drivers. Kasi kapag po ganitong Christmas rush, yung ilan po sa mga taxi drivers nangongontrata, namimili ng mga pasahero. Ang dami-dami pong kailangan makauwi sa bahay, ayaw pong pasakayin ng mga taxi driver. Ano po yung maaring gawin ng isang pasahero kapag naka-encounter po sila ng ganitong taxi driver, Chairman Delga? Actually po, pati naman po ako, sumasakay ng taxi. Bihira lang din po yung mga pasaway na taxi driver. Pero yung insidente na yan, tumataas pag ganitong klaseng mga season, yung mga panahon ng pagbibiyahe. So ang ginagawa po natin, we will just tell the taxi driver na susundin yung metro. Sometimes one or two reminders, titino naman yung taxi driver. Pero pag hindi talaga, isusumbong nyo na lang po sa LTFRB using our hotline number 1342. Tapos ibibigay yung mga detalye ng taxi driver, yung taxi unit, kung saan man nangyari yan, at anong ginawa. And then we will act on it. We will summon the operator and the driver. Okay. So that malaman natin kung totoo hindi, tapos kung totoo man, mapatawad ng karapatang parusa. Okay. Chairman Delga, advisable din po ba yung picturean nila, yung taxi plate number, yung unit, yung driver, para po talagang ma-report ito ng maayos sa inyong ahensya? Ang magandang suggestion po yan, at least may dagdag na ebidensya na ito talaga ay nangyari. Tapos makita natin yung particulars ng taxi unit at saka ng driver mismo. By the way, yung sa amin din kasi, ang tinutukoy natin dito mga franchises, So, ang nananagot dito yung operator. Okay. Pero binago na po natin yan. Nagre-recommenda po tayo pag may kasalanan yung driver, ang natatamaan yung operator. Okay. Ang ginagawa po natin, nire-recommend natin sa LTO yung suspension ng driver's license ng driver.
So pati na rin po yung driver matatamaan din. Okay. So they can send these pieces of evidence, Chairman Delgra, also on your Facebook page po, no? Pwede silang magreklamo Tama doon. po. Tama po. O, sa Facebook din po. Alright. Chairman Delgra, aside doon sa mga issues sa mga pasaway na taxi drivers, sa mga kolorum po na mga PUVs, kamusta po ang ating monitoring dito para masigurong ligtas ang biyahe ng ating mga mananakay, sir? Tuloy-tuloy din po, ano? At pag ganito kasi mga panahon na pagbibiyahe talagang stretch out yung personahe natin, ano? But nevertheless, tuloy-tuloy din po yung trabaho natin. May kasabihan nga kami sa LTFRB, kung saan nagbabakasyon yung mga tao, tayo ay nagtatrabaho. So, kasi nga, binabantayan natin sa terminal, sa daanan. So, tuloy-tuloy din po yung kolorum. In fact, in terms of number of kolorum vehicles na inuhuli po natin, talagang unprecedented yung number, no? If you are to compare it with yung nakaraan. Alright. Chairman Delgra, ito na naman yung issue naman sa mga yung mga sumasakay po ng mga motorsiklo. Like for instance po itong app na Angkas. Well, may ruling kasi yung Supreme Court dito and I understand. Ang inyo pong ahensya, inuhuri rin po yung mga patuloy pa rin po ang operasyon ng mga Angkas drivers despite the ruling of the Supreme Court. Ano po bang update dito on your side, Chairman Delgra? Dalawa pong ginawa natin dito. Yung isa, dahil nagpalabas na rin ng TRO yung Supreme Court na pinahinto yung TRO ng RTC Mandaluyong. Ang tawag nga namin doon na TRO yung TRO, ano? But, so, yun, tuloy-tuloy na po yung enforcement natin. We have already apprehended more than 40 Angkas riders, I'm sorry. But nevertheless, nung yung Angkas naman asked for a meeting, we met them, si Mr. Reyarca, and we told them na I think it would be good for them to respect the ruling of the court. Yun lang naman ang hiling namin sa ngayon para hindi na tayo maghuhuli. Buti pa, respetuhin nyo na lang yung PRO ng Supreme Court. Iba kasi although sinabi nila na napalabas na sila ng statement that they're respecting the DRO issued by the Supreme Court, pero iba naman din yung nababasa natin. So we just have to tell them na I think you have to make your statement more clearer for the guidance of the Angkas riders. So, Chairman... Hindi sila mailagay sa alanganin. Okay. So, Chairman Delgra, you are advising also the public, especially yung gumagamit itong app na ito, na huwag silang mag-book nitong mga Angkas drivers, sir. Huwag naman din po. Kasi nga sinasabi natin dito, yung motorsiklo, wala naman din pong prangkisa. So, they are not authorized to take in passengers for a fee. Parang kolorum na rin sila. Okay. On other issue naman po, Chairman Delgra, ito pong mga driver na mga pampasaherong jeep na may mga naniningil raw po ng mas mataas na pasahe. Were you also monitoring these reports, Chairman Delgra? We have been monitoring that report as well. Ang sinasabi nga namin, gusto namin malaman yung mga particulars para ma-summon natin yung mga drivers for overcharging. So we would like to get them, and as I've said, we're compiling that so that we'll be able to issue the necessary summons tungkol dun sa mga nag-overcharge. Hindi lang po sa mga POJ drivers sa Metro Manila or Central Luzon and Region 10 kung saan nagbaba na po tayo pasahero sa POJ. We are also receiving reports of yung undercharging. Sorry. Okay, on a last note, Chairman Delgra, paalala na lang po sa ating pong mga motorista, mga mananakay po, para po mas maging ligtas po ang kanilang pagbiyahe ngayong Christmas season. Sa mga driver po, ulit po natin sinasabi ito, lalo na yung mga driver sa pang-publikong sasakyan, na kung hawak niyo yung alubela niyo, nagbibiyahe kayo,
hawak niyo yung buhay ng mga pasahero niyo. So, always be mindful that you are actually in your hands taking care of your passengers. So, drive safely on the road. Pati na rin po yung mga pasahero, susunod lang po sa mga alintutunin ng MTEP. Pati na rin po sa mga terminals para maayos po ang pagbiyahe natin. We also have been reminding terminal operators kailangan to take care of their passengers. Yung mga bagahe, yung ticketing, yung queuing system sa pagsasakay sa bus. All right. On that note, thank you very much for joining us on the line. Thank you for taking our call. Again, we had Chairman Martin Delgado III ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Marami pong salamat, sir. And advance Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas din po sa inyo, Diana. Sa inyo mga tagapakinig. Salamat. Salamat po.